Magkano kaya ang gastos mo papuntang Masbate dala ang iyong motorsiklo? Gusto mo bang malaman? Samahan niyo ako at panoorin ang video na to. Alright mga Mars and Pars, welcome back sa channel ko. Sa vlog na to, isasama ko kayo sa biyahe ko mula Cebu City to Bugo City papuntang Masbate. At huwag na natin itong patagalin, kaya simulan na natin. Pagdating ko sa Pulambato Port ng City of Bugo, dumiretso agad ako sa ticketing outlet ng shipping lines ng KU. At saktong-sakto, pagdating natin wala medyong tao. At dahil dadalhin ko din ang motor ko, hinahanda ko na ang OR at CR nito. Dahil ito ang hahanapin dito sa ticketing para bayaran ang bill of lading. Magtiyaga ka lang sa pila at ilang minuto, susunod ka na. Tapos na akong kumuha ng passenger ticket ko at ticket ng motor ko. Ang passenger ticket na kinuha ko ay tourist class. Nagkakahalaga ng 950 pesos habang ang motor ko naman ay nagkakahalagang 1,600 pesos. Kaya kung may balak kang dadalhin ang motor mo, hindi free ang driver dito. Kukuha ka talaga ng ticket na pang pasahero. At hindi pa yan ang gastos ko. May additional fee pa dito. Yung wharfage fee ay nakakahalagang 50 pesos. Parking fee ay 50 pesos. At sa huli, yung terminal fee ay 20 pesos. Mahalaga na kumpleto ang ating dokumento para pag boarding natin sa barko, ipakita mo lang ang iyong mga ticket sa crew at hindi na sila magtanong basta at kumpleto at diretso ka na lang sa iyong pwesto. Ang boarding time pala nila dito ay alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. At ilang oras na lumipas, sinimulan na ang boarding sa barko, ipakita mo lang ang iyong mga ticket sa inspection personnel dito sa mga sasakyan o motorman at pasahero. At tayo nang mag-onboarding sa barko. Tara, let's go! Pagsampa mo sa rampa ng barko, dahan-dahan lang kasi madulas pa naman yan. Kahit medyo late na akong dumating, buti nakahabol pa rin. Ang barko na sinasakyan ko pala dito ay yung MV Kawayan Star ng KU Shipping Lines. Pagkatapos na maparking yung motor mo, hihingin at inspeksyonin sa crew ng barko ang iyong mga ticket at mga dokumento. At hindi ako kabado kasi kompleto naman tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa, binigay agad yung mga dokumento ko at kinuha yung copy nila. Agad-agad akong umakyat sa taas para hanapin ang higaan at ang pwesto ko. Dahil first time ko sumakay sa barko na to, yung unang nakita ko pagdating ko sa taas ay ang mga higaan sa economy area. Maganda pala kahit nasa economy ka. Double deck ang higaan at bawat higaan ay isang tao lang ang kasya dyan. Kaya doon na tayo sa unahan. Mukhang nandun ang tourist class sa may pintuan. At ito na nga yung passenger tourist area nila. Malinis naman, maganda at maginaw pa. Agad-agad kong hinanap yung numero ng higaan ko. Andito lang pala sa tabi ko. Para makapag-relax na tayo, nilagay ko na yung mga gamit ko sa gilid ng higaan ko. Sa bandang alauna na madaling araw nakadepart na yung barko. Mahabang biyahe ito mula dito sa City of Bugo, Cebu papuntang Mintak, Katayngan, Masbate. Makakatulog ka talaga sa barko dahil 7 oras ang biyahe. At alas 8 na ng umaga nang kami dumating, saktong-sakto sa tulog ko at nakapagpahinga din. At tanawin natin, ito na nga yung Mintak Port ng Katayngan, Masbate. At susumahin na natin ang nagastos ko sa biyahe na to. Una, yung tourist passenger ticket ay 950. Pangalawa, yung bill of lading ng motor ko ay 1,600. Pangatlo ay wharfage fee na 50 pesos. Pangapat ay parking fee na 50 pesos. At ang panglima ay terminal fee na 20 pesos. Nakagastos din ako dito sa barko na pangkape, cup noodles, biscuits at tubig worth 150 pesos. Ang total lahat ng nagastos ko dito sa pagsakay ng barko ay 2,820 pesos. Kaya kung taga Cebu ka at may balak pumunta dala ang motor mo pa Katayngan, Masbate, may kunting idea na kayo sa posibleng magastos nyo mga pare. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page, TikTok account at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel.